Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe. Ngayon pong May 28 taong 2024 at ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Pepe kung saan ay nitong isang nakalipas na araw ay nagkaroon po siya ng breakout dito sa dating resistance line na nasa price level na 40 digits 1514. Kaya yan, isa po itong bullish breakout na sinyalis na magpapatuloy ito sa kanyang pag-angat. Pero kakailanganin po muna niyang magkaroon ng retest sa kanyang binasag na previous resistance line natin dito. At yan po kasi talaga ang madalas na mangyari. Ang breakout, lalong-lalo na kung pag ito ay nagpapatuloy sa kanyang pag-angat or sa kanyang uptrend, ay kadalasan ay nagkakaroon ito ng retest or minor correction sa mga nabasag nitong mga resistance line. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Pagdating po rito sa top meme coins natin ay ayan, ito po yung tatlong top 3 natin, si Dogecoin, si Shiba Inu at saka si Pepe. Ngayon, ang performance nitong si Pepe nitong nakalipas na 24 oras ay bumagsak po siya ng 3.80%. Kaya yan, nagre-reflect po yan sa kanyang kasalukuyang binubuong candlestick ngayon na isang bearish candlestick. Ayan po. Pero yung kanyang 7-day performance ay nananatiling malaki pa rin. Yung kanyang gain na umaabot po ng 44.96%. Pagdating naman po rito sa kanyang market cap ay yan, bumagsak na rin po ng 3.81%. Ang kanyang trading volume ay umangat po ng 10.41%. Kaya yan. Ngayon ay check naman po natin ang kanilang official X account dito para atin pong i-check kung meron po silang latest announcement rito or tweet na maaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito or sa mga paparating na araw. Kaya yan pa rin po yung last na na-check natin na kanilang latest tweet dito. Ayan, isang grupo ng mga parang mga grupo ng mga Pepe na parang yung kanilang mga suot ay parang mga sosyal. Ayan, masaya sila, parang nagpapakita po ito na nagpapakita po sila ng parang tagumpay. Ayan, nagsiselebrate po sila. Ayan. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Pepe. At ayan, ngayon ay yung pinakahuling major resistance line po natin ay dito pa noong nasa presyong 40 digits 1086. Ito po yung talagang huling major resistance line natin, pero nabasag na po. Kaya yung mga nagiging basihan na lamang po natin ngayon sa pag-angat ni Pepe ay ang ating Fibonacci indicator dito. Kaya yan, ngayon yung resistance line natin dito na nasa 40 digits 1514 na base sa ating Fibonacci indicator ay nabasag po nitong May 26. At ngayon, kung magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat, ito naman po yung susunod na aakyatin niya. Posible po niyang akyatin. Yan naman po ay nasa 2.16 ng ating Fibonacci level or ang resistance line natin dito na 40 digits 2205. Yan, yung sunod naman ay dito 40 digits 2892. Kaya yan. Kaya may nakaset po ako dyan na dalawang sell pending order or take profit. Dito naman po sa ibaba ay meron akong tatlo na buy pending order. Mga kulay yellow ay mga take profit ko po yan. Kulay blue na mga arrow signs ay mga buy pending orders. Ayan, sa mga gustong kopyahin or gayahin yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Pepe ay ayan po yung aking mga live spot trading positions dito kay Pepe. Nakaka-4 na po ako na take profit dito kay Pepe. Kaya ayan, yung aking long-term price projection po ay ayan, hanggang kung magpapatuloy po yung kanyang uptrend ay posible po siyang umangat hanggang dito. Ayan, hanggang
guys. Yan, hindi natin alam kung hanggang saan po siya magtatapos kasi wala po talaga tayong basehan dito. Hindi natin alam kung hanggang saan yung mataas po niyang aakyatin. Pero nakabase lamang po kasi tayo sa mga Fibonacci indicator natin dito. At base po rito sa panghuling Fibonacci indicator natin dito ay ang pinakamataas po na posibleng akyatin ni Pepe ay ito ang presyong 40 digits 33.23. Base po yan dito sa ating Fibonacci indicator. Ayan, basta tuloy-tuloy lamang po yung kanyang uptrend. Ngayon ay lapit po natin para sa aking short-term technical analysis dito kay Pepe. At ngayon ay nakikita po natin dito na bullish pa rin po yung signal natin dito kay Pepe. At sa tingin ko ay makakaranas po muna siya ng isang correction dito or retest dito sa ating support line na 40 digits 1514. Pero pagkatapos po niyan ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At sa tingin ko ay aakyatin niya yung sunod na price target natin dito sa 40 digits 2205. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, ang bullish breakout na katulad nito, ayan, kapag nagkaroon po tayo ng breakout sa isang resistance line, ay ang madalas pong mangyari ito ay sinusundan po ito ng isang retest or correction. Ayan. Yung pwede naman yung diretso siyang aakyat kaagad. May mga sitwasyon naman na ganyan. Pero nangyayari lamang po talaga ito kung talagang matindi po talaga or malakas po talaga ang bullish momentum. Ayan. Pero syempre dito ay hindi po basta-basta kasi yung binasag ni Pepe na resistance line natin dito. Kaya medyo nanghina siya at kailangan po niyang huminga ng malalim or magpahinga. Pansamantalang magpahinga, yan, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng minor correction or retest bago po siya ulit magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya huwag po tayong mag-alala, bullish na bullish pa rin po ang kalagayan ni Pepe at mataas pa rin po ang posibilidad na magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Hintayin lamang po natin na matapos yung kanyang correction dito o yung kanyang paghinga. Kasi mapapansin po talaga natin dito ay mabilis yung kanyang naging pag-angat sa presyo. Ayan. Napakabilis. Kaya sinusundan po talaga yan ng mga minor corrections. At kailangan po yan. Ayan. Na talagang ganyan po talaga ang katangian ng market, ang crypto market. Magkakaroon ng correction or retest. Kaya yan po yung aking mga live spot trading positions dito kay Pepe. Maaari po ninyong gayahin ito or kopyahin. Yep. Meron po ako ulit 3 mga buy pending orders dito sa ibaba at 2 take profit dito sa itaas. Ayan yung mga nagtatanong kung ano po yung aking platform na ginagamit rito sa pagti-technical analysis dito kay Pepe ay walang iba kundi ang Trading View. Yung aking 2 indicators naman, yung ito po yung tinatawag na Hull Suite indicator po ito by Insilico. At yung mga nandito naman sa ibaba na may mga nabubuong mga bar formation ay tinatawag naman po itong QQE Mod indicator. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.